Hindi pabor ang ilang senador sa pinaplano daw ng ilang grupo na pabagsakin ang gobyerno para bigyang daan ng civilian-military junta. Kasunod pa rin yan ang pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na siya mismo ay inimbitahang makiisa dito. At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Mayan, ano ba, nai-reveal na ba nitong si Senator Ping kung sino ba itong grupo na nag-iimbita sa kanya dito sa military junta? Siya kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na talagang may mga grupo na gusto raw pabagsakin ng ating gobyerno at maglagay na lamang ng isang civilian-military junta. At hindi lang daw basta impormasyon ang nakuha ni Lacson dahil mismo siya ay inimbita para sumali sa nasabing kulusaan pero dead ma raw si Lacson dyan. Bago raw ang malawakang rally ng Iglesia ni Cristo at serye ng video sinilabas si dating Congressman Zaldico, may mga kumontak daw kay Lacson na mga retiradong pulis at militar. Pero dinedma niya raw ang mga ito dahil hindi sang-ayon sa konstitusyon ang gusto nilang mangyari. Pag-ilinaw ni Lacson, walang aktibo sa serbisyong nag-aya sa kanya para sa naturang pagkilos. Tingin ni Lacson, planado ang mga ito pati ang mga serye ng pahayag ni inilabas niya mukha raw na may grupo talagang gumagalaw para galitin ang taong bayan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. Yung ibang groups kasi nagko-call sila, total reset. Parang wala ang presidente, wala ang vice president. Tapos maski yung succession hindi po pwede. So civil military junta. Unconstitutional eh. Hindi pumayag. Hindi ako nagre-reply. Hindi ako sumasagot. Kaya nga dead ma. Kasi kung magre-reply kami, discussion pa eh. Kung si Senator Erwin Tulfo naman ang tatanungin, hindi siya aniniwalang makakakuha ng sapat na suporta ang sinumang grupong magsusulong nito. Hindi naman daw kasi ito suportado ng simbahan at mga civil society group, di gaya ng EDSA People Power 1 at 2. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Though they're protesting na corruption, nakikita naman po nila na may mga nakakasuhan na. What I heard is the military is just watching on the sidelines. Nakikita naman daw nila na this administration is doing its best, to clean up, yung corruption na ito. Kaugnay niyan siya, nagbabala naman Senate President Tito Soto na walang magandang maidudulot ang pagsusulong ng civilian-military junta. Hindi rin magandang alternatibo sa eleksyon ang pag-iral ng mob rule at military adventurism. Posible pa raw itong mauwi sa anarkiya, pero giit ni Soto, wala namang nag-aaya sa kanya para sumali sa ganito. Siya sa huli, iginigiit at idiniin ni Senate President Tito Soto na mas mainam pa ring sundin ang rule of law at ang due process. Sa anumang aksyon, dapat daw ito ay naaayon sa ating konstitusyon. Balik sa iyo, Cha. Maraming salamat. Yan nga pong Express Report ni Mayan Los Baños. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.